Pupungas-pungas pa pagkagising sa umaga. Kulang sa tulog? Kakayanin pa. Ipagsasawalang bahala ang kapaguran. Maabot lamang ang minimithing kinabukasan. Sa araw-araw na hamon sa buhay, hindi na bago ang pagrereklamo. Bawat tao ay may iba't ibang karanasan. Lahat tayo ay may pinagkukuhanan ng kalakasan. Ngunit ano nga ba ang pundasyon para sa katagumpayan ng kabuhayan? Sa bawat hagod, kamay sa kawali. Sa bawat kaharian ng lasa at sa bawat tamis at alat ng lutong bahay. Isang paglalakbay sa kasipagan ng kabuhayang natural. Isles, isang lugar na mahanap malapit sa Universidad ng Caloocan Congressional Campus. Ano pong pangalan niyo po? Pangalan ko po si Rosaldi Corpin. Ayun po. Anong pangalan po ng store niyo po? Ang shop namin is Shape and Shake. Bakit niyo po yung naisipan niyo maging pangalan ng store po ninyo? Ganda ng tanong mo. Kasi yung mindset kasi doon is pag narinig mo yung shape, parang shape. Diba? Parang kapag kinain ko to, I get into shape. Parang gano'n, diba? So, interesting. Parang healthy po. Healthy po. Ganon. Bakit dito niyo po naisipan magtayo? Kasi una, yung aming yung market namin nandyan lang. Yung kayo, estudyante. So, hindi na kami kailangan let's say, rolling store, ikot-ikot. Mahirap yun eh. So, kaya namin naisip dito kasi given na yung estudyante dito pupunta. Kasi parang ito na yung parang pinakakantin ng estudyante. High school, elementary, or even mga colleges. Reason na rin. So, ito po bang negosyong ito ang main source of income niyo po? Probably, yes. Kasi marami nang nalugi eh. So, ito na rin natira. So, masasabi pong ito po ang pinaka malagong negosyo niyo po? Oo, yes. Kasi talagang kumikita kami rito daily. Hindi lang kita, as in yung may naitatabi. Compare dati na halos at even lang. May mga times po ba na naisipan ninyo na magsara dahil sa mga certain, may mga challenge, may mga pagsubok sa buhay na dumadaan? Actually sir, hindi pa talaga yan pumasok sa isipan ko eh. Kasi yung pagsara, dapat also parang nature ba? Kunyari, may COVID, nagsara ka. So dahil nagsara ka lang dahil na-burnout ka, ganun, wala yun sa isipan ko. So kailangan magtuloy na magtuloy para ma-challenge mo yung sarili mo. How you became entrepreneur kung sa maliit pa lang, sumuko ka na. Ayun lang po yung tanong namin. Maraming salamat po. That's a good question. Thank you so much. And Ano pong pangalan niyo? Mandy Ribati, Ayun po. Kailan niyo po naitayo tong negosyo? April. April. Itong taon to. Nag-umpisa nag-start ako ng April. Ano pong pangalan ng negosyo niyo po? Maestro, Food Hub. Bakit po maestro yung naging pangalan ng business niya? Maestro kasi dati, yung mga kung dati dito Mga teacher po sila? Mga teacher. Okay. Kailan po yung parang napag-isipan ninyong magtayo ng business? Itong April lang, April 15 at 12. Yan. 2023. So maliban po dito, may iba pa po ba kayong mga business gano'n? Meron pa, doon sa kabila, tindahan din ganito. So bale, hindi lang po ito yung source of income ninyo. May iba pa po talagang, marami rin sila. So ano po yung mga tinitinda niyo po? Mga kakanin, mga ulam, yung mga lutong bahay. Kayo po ba yung nagluluto nito? Yes, ma'am. Bakit niyo po dito na isipan magtayo sa Isles? Nagbakasakali lang na kumita. May school eh. Mas marami po bang kita pag sa school po? May pasok. Pag walang pasok, Wala po. walang kita. Di ba nga po madami po kayong karatig na negosyo? Ano po yung kalakasan niyo po? Maaga tayo nagbubukas. Maaga kami nagbubukas lang. Maaga po kayo nagbubukas. Sabi nga talo ng maagang masipag eh. Tama. So marami naman po kayong suki. Marami naman. Pinabalik-balikan din kahit ganun lang luto. So ano po yung binabalik-balikan na potahe? Sisig, yan. Yan lang, tapos sa chicken yan. Ano pong mag-advise ninyo para sa mga gusto ring mag-business?
Tsaga-tsaga lang. Tapos pagbutihin. Yes. Sige po. Yeah, thank you. Ilan po? Yun lang po yung tanong namin. Maraming salamat po. Thank you. Okay, ano pong pangalan ninyo? Nea. Grace, yung Okay po. Ano pong pangalan ng store po ninyo? NY Kitchen. Kaya Nea at yung. Oo, Nea yung. NY Kitchen. Ano po kayo? Mag-partner talaga. Ilang taon na po kayo? Tagal na. Ano ba yung tanong mong taon ng business? Nang pag-isawa ninyo, tsaka business din. Matagal na rin kami. 21. Yung business po, ilang taon na? Yung business na to is magto 2 months pa lang. Bagong bago pa lang. stall po talaga siya. Yes. Kasi yung business namin, Lazada, Shopee. Tapos ngayon lang Sa kami mga beauty products. ngayon nag-venture kami sa food naman. Dahil nga po, 2 months na kayo, di ba? Matagal niyo na po ba naisip na magtayo ng food business po? Ay, oo. Actually, gusto talaga namin pumasok sa food business. Minsan sa bahay namin, minsan nagluluto kami tapos Titinda. nagpa-order din kami through FB, through online. So una po talaga, business nyo talaga is, di ba, beauty products po? Tapos, nag-online food business din po kayo? Pinasok namin. So, ano po yung binabalik-balikan na pagkain sa negosyo niyo? Yung bestseller namin yung pork tonkatsu tsaka chicken alakin. Tapos may bago kaming menu na feeling namin nagustuhan din kasi binabalik yung chicken wings teriyaki. So, ano po yung pinakamasayang parte ng pagninegosyo po sa Isles? Yung sasabihan ng masarap. Yung mga Sabihan good, ng the mga best, positive yung mga ganun. feedback. Ano naman yung pinakamahirap po sa trabaho po ninyo? Ayun, nakakapagod kasi talaga pag food business eh. Pero worth it naman kasi pag napapalitan ng kapag ganyan may mga positive feedback. Tsaka yun, yung income. Tsaka madaling araw pa lang kasi kailangan mo na sumabak sa pamamalengke, din. Tsaka kailangan mong hanapin yung siyempre mga estudyante, yung pagbibentahan mo. magugustuhan talaga ng- Ayaw namin na magkakaproblema yung tiyan nila. Ayaw namin na basta-basta na lang bibili kung san-san. Kumbaga, minimake sure Quality namin, talaga. yung binibila namin, Quality. pag binibila namin, kunyari meat, good siya. Yes. Kasi syempre mahirap na pag nagka-problema yung mga diarrhea. Yan yung iniwasan na. Tsaka ayaw namin ng kumbaga pag nagluto kami, gusto namin maubos siya. Yung pang tama lang para walang para the next day is bago ulit. fresh ulit. Ano pong kinaibahan ng food business sa beauty products business? Bali, sa food business, yun nga, matrabaho. Pero yung beauty products, pag minarket mo, wala kang gagawing effort na, yun lang, marketing lang. Pero yung food business talaga matrabaho. Pero, mas mabenta kesa sa beauty product. Kasi pagkain siya talagang basic na kailangan, necessity. Yun. May mga araw po ba na parang hindi naubos yung mga products ninyo as a food? Sa food, meron din po, opo. May time po. Pag ganun po ba, minsan po ba naisip nyo na po bang mag-close dahil nga hindi masyado naubos or Hindi naman. Halimbawa yung mga natitira kasi dito. Kunyari may natira, pinapa-order ulit namin sa bahay, sa panggabi. Yung mga pang-dinner para ma-dispose talaga siya. So, fresh po talaga. Yun, pinapa-order. Yun nga, di ba nag-FB online kami. Marami kasing marami pang pwedeng bumili sa bahay. So Yung pag mga dito kapitbahay. hindi naubos, may pwede pang umorder sa amin. O ilan naman po yung pinakamalakas na araw nyo po? Yung ubus po talaga? Sabado-linggo. Kasi parang ang daming estudyante ng Sabado-linggo. paano nyo po na-discover na pwede mag-business po dito? May nag-introduce lang na may bakante daw. Tapos sinry namin agad-agad. Kasi yun yung gusto talaga namin. Tapos lalo na may mga target customer na mga student. Ayun. Kumbaga, meron ng siguradong customer, hahanapan mo na lang kung anong gusto nila. Pero sa simula, medyo Struggle. medyo mahirap kasi meron kasing ako gusto ko pero yung mga student hindi. Ayaw pala nila. Depende sa taste buds ng Ano pong magiging advice ninyo para sa mga gusto pang magtayo ng business? Tiyaga lang talaga. try lang talagang kailangan mo ng sipag, tiyaga, kailangan mo ng mahabang dedication pasensya. Kailangan mo rin yung pagmamahal dun sa ginagawa mo.
Ayun lang po yung tanong namin. Maraming salamat. Salamat din. Mula sa init at pawis na kanilang nilabanan, may ngiti pa rin si Silay sa kabila ng mga pinagdaanan. Mula sa mga hakbang na nalagpasan, sa araw-araw na pagharap sa iba't ibang mag-aaral, ay nagagawa pa rin nila maging positibo sa mga bagay, magpasaya at patuloy na maging inspirasyon, maging isang alaala na tatatak sa isipan at magiging isang dahilan, hindi lamang sa laman ng tiyan ng mga scholar ng bayan, kundi para na rin magsilbing aral ang kwento sa likod ng kanilang napagtagumpayan. Ako si Faris Lera Manikdaw At ako si Andrea Mendoza. at ito ang kwentong kabuhayan sa Isles.